Ano nga ba ang Pax Silica? Bakit sumali ang Pilipinas at ano ang posibleng maidudulot nito sa bansa? Sa video natin ngayon kaartikulo ay pag-uusapan natin ang bahaging ito. Isa na namang malaking hakbang ang isinagawa ng pamahalaan ng Pilipinas matapos itong opisyal na maging bahagi ng Pax Silica. Isang pandaigdigang inisyatiba na pinangunahan ng Estados Unidos na naglalayong palakasin ang paggawa at supply ng mga teknolohiyang mahalaga sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ng Pax Silica ang pagpapaunlad ng Artificial Intelligence o AI, semiconductors o computer chips, critical minerals, data centers at advanced manufacturing. Layunin ng programang ito na gawing mas matatag at mas ligtas ang pandaigdigang supply chain upang hindi lamang umasa sa ilang bansa ang produksyon ng mahahalagang teknolohiya. Noong Abril ng taong kasalukuyan taong 2026, opisyal na sumali ang Pilipinas sa inisyatibang ito. Bilang bahagi ng kasunduan, nakatakdang itayo ang isang malaking economic security zone sa New Clark City. Inaasahan na ang proyektong ito ay makalilikha ng libu-libong bagong trabaho para sa mga Pilipino, makaaakit ng mas maraming dayuhang mamumuhunan at magpapalakas sa industriya ng teknolohiya sa bansa. Ayon sa mga taga-suporta ng proyekto, isa ito sa pinakamalaking oportunidad para makasabay ang Pilipinas sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa buong mundo. Kapag naging matagumpay ang proyekto, maaari umanong maging sentro ang bansa ng paggawa ng high-tech na produkto at maging bahagi ng pandaigdigang industriya ng artificial intelligence at semiconductor manufacturing. Ngunit ano nga ba ang artificial intelligence o AI? Ang AI ay isang makabagong teknolohiya na kayang magsuri ng napakaraming impormasyon sa loob lamang ng ilang segundo. Natututo ito mula sa mga datos na ibinibigay dito upang makagawa ng mas mabilis at mas matalinong desisyon. Sa halip na tao ang gumawa ng bawat proseso, magagawa na ng AI na tumulong sa pagsusuri, pag-aanalisa at maging sa paglikha ng iba't ibang uri ng impormasyon. Sa kasalukuyan, ginagamit ang AI sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa edukasyon, tumutulong ito sa mga estudyante at guro sa paggawa ng research, pagbuo ng lesson materials at pagsagot sa mga tanong. Sa larangan naman ng kalusugan, ginagamit ang AI upang matulungan ang mga doktor sa mas mabilis na pagsusuri ng sakit, pagbabasa ng X-ray at iba pang medical images, at pagtukoy ng posibleng karamdaman. Sa negosyo, malaking tulong din ang AI sa customer service, online shopping, financial analysis at marketing. Sa agrikultura naman, ginagamit ito sa pagsubaybay sa kondisyon ng mga pananim, pagtukoy ng peste, at pagpapataas ng produksyon ng mga magsasaka. Maging sa transportasyon ay ginagamit na rin ang AI sa traffic management navigation systems at pagde-develop ng mas matatalinong sasakyan. Dahil dito inaasahan na ang pagpasok ng Pilipinas sa Pax Silica ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataang nais magtrabaho sa larangan ng teknolohiya, engineering, computer science, electronics at iba pang kaugnay na industriya. Maaari rin itong magbigay ng mas mataas na kita, mas maraming negosyo at mas modernong infrastruktura sa bansa. Gayunpaman, hindi rin nawawala ang mga pangamba ng ilang sektor. May mga environmental groups at ilang eksperto na nagsasabing dapat pag-aralang mabuti ang magiging desisyon o magiging epekto ng proyekto sa kalikasan, lalo na sa paggamit ng tubig at kuryente na kinakailangan sa pagpapatakbo ng malaking data centers at semiconductors facilities. Mayroon ding mga nagtatanong kung paano mapoprotektahan ang soberanya ng Pilipinas at kung paano masisiguro na ang mga benepisyo ng proyekto ay tunay na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Bilang tugon, sinabi ng Malacanang na hindi ipapatupad ang anumang proyekto kung hindi ito susunod sa umiiral na batas ng bansa. Tiniyak din ng pamahalaan na isasagawa ang mga kinakailangang pag-aaral at konsultasyon upang mapangalagaan ang kalikasan, ang kapakanan ng mga residente at ang pambansang interes ng Pilipinas.
Sa kabuuan, nakikita ng mga sumusuporta ang pagsilika bilang isang mahalagang hakbang upang mapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya, makalikha ng mas maraming trabaho at mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng makabagong teknolohiya. Samantala, iginiit naman ng mga kritiko na mahalagang maging maingat, malinaw at transparent ang pagpapatupad ng proyekto upang matiyak na ang pag-unlad ay hindi makakapinsala sa kalikasan, sa mga komunidad at sa pambansang interes. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya sa buong mundo, nananatiling malaking hamon sa Pilipinas ang kung paano mapapakinabangan ang mga oportunidad na dulot ng artificial intelligence at iba pang makabagong industriya habang pinangangalagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang kinabukasan ng bansa. Ikaw, ano ang komento mo sa video natin ngayon? Kung napadaan lang sa iyo ang video na ito, palike, pa-share at huwag kalimutang i-follow at i-subscribe ang artikulo. Maraming salamat.